Sir, palang hapon. Wala, driver nila ako eh. Ang ulit eh, lugi eh. Ninong driver ng church, pagbihira. Yan ang disadvantage kapag ano eh. Palang hapon. Yun lang ah, at ginawa pa ako ng driver. Dapat nga, ano? Sir, ano? Derek. Punta na po. Ako po. Wala pa. Nasa graduation pa. Uy! Grabe talaga yung mga pinuno sa amin ko eh. Pinuno sa amin. Joke lang. Wala kami electric fan. Lugi kami ah. Ang tira. Plano ko ah.
bigay sa tuwa. Salamat, mahalong magalang. Pupurihan ka. Pagkakantaran sa labas. Pagkakantaran sa loob. Tapos yung mga tapos na tayo. Dito tayo sa... Ayan, hello, hello, hello! Good afternoon po! Good afternoon po! Ayan, grabe, napakabuti ng ating Panginoon. Ngumiti naman ho kayo, isang ngiti naman po dyan. Good afternoon po! Ay, nakikita po kayo ng camera. Good afternoon! Ayan, mga nakangiti na, grabe. Tunay nga po na kay buti ng ating Panginoon kasi naman, tingnan niyo naman yung mga katabi niyo. Tingnan niyo naman. Grabe, mga pinagpala tayo sa mga katabi natin. Mga nagwawapuhan po ba at nagagandahan? Wala kang narinig na amen. Nagwawapuhan po ba at nagagandahan? Ay, may hindi rin pinagpala dito? Ay, hindi. Ayan, grabe, napakabuti po ng ating Panginoon. At mapagpalang hapon po muna sa ating lahat. Grabe, tunay nga po na kay buti ng ating Panginoon dahil pinahintulutan niya po kami na makasama kayong lahat na naririto para samahan kami na ipagdiwang ang aming anibersaryo po sa hapong ito. At tunay nga po na kay buti ng ating Panginoon sa hapong ito dahil nagpapasalamat po kami sa ating Panginoon sa kanyang katapatan at kabutihan niya sa aming buhay, no, na ang aming simbahan ay patuloy niya pong inililis sa mga paghayo po ng aming simbahan. Siyempre, siya yung nagmumula ugat ng aming pananampalataya at binibigyan niya po kami sa aming paghayo ng kapakinabangan sa ibang mga tao. Kaya naman po maraming salamat sa pagpunta niyo pong lahat. Kaya naman po, sa hapong ito, hindi na po natin patatagalin pa at opisyal na po natin inumpisahan ang ating pagdiriwang sa hapong ito. Kaya naman, samahan niyo po kaming lahat na magsaya at magpasalamat habang ipinagdiriwang ang walang hanggang katapatan ng ating Panginoon at biyaya sa aming simbahan. Ayan, tinatawagan ko na po ang ating music team para po sa pagsisimula ng ating gawain. Ay, palakpakan naman po tayong lahat! Hello po! Hello! Parang nalulungkot po kayo ah! Napagod po ba kayo sa biyahe? Sino dito napagod? Sino dito nag-commute? Taas kamay. Yung nag-commute, yung may service, ay mayayaman sila. Nakakotse po kayo? Aeroplano? Ang yaman nyo naman po, hindi kayo marits. Okay, sige tayo po tayong lahat at magpasimula po tayo sa ating gawain. Sa hapong ito, tayo po ba ay blessed sa ating Panginoon? Tayo po ba ay blessed sa ating Panginoon? Ang lahat po ng bless ay palakpak po tayo sa hapong ito. At lapit po tayo sa presensya ng Panginoon. So umagang ito, ang lahat po na nakaranas ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, isang blessing, isang malaking blessing po sa atin ang gising niya tayo sa araw na ito. Alam niyo po kung bakit? Tanong niyo, sabihin niyo bakit? Yung malakas na bakit? Bakit? Bakit?
Yung ibang tao dito, ay yung ibang tao hindi na nagigising. Alam niyo kung saan dinadala? Saan? Sabihin niyo saan? Saan? Yung malakas sa saan? Saan? Sa morgue. Pero tayo, dinala tayo ng ating Panginoon sa simbahan. So we are blessed. Sabihin niyo nga, I am blessed. Yung mas malakas, I am blessed. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon sa hapong ito. Yes, Lord Jesus.
nag-bless sa ating Panginoon. Lahat po dito nag-bless. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Tanda na isinosurrender natin ang ating buhay, ang ating sarili sa ating Panginoon. At sa ating pong pagtaas ng kamay, pwede niyo po ba akong sabayan sa pag-awit? Andiyan po ba yung lyrics? Okay, pwede po paki-play? Sa bawat liriko po na inaawit natin, pwede po bang damihin natin at isipin natin yung bagay na ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Alam ko po, lahat tayo dito, hindi pare-pareho kung paano natin nakilala ang ating Panginoon. At lahat tayo dito ay hindi perpekto. Lahat po tayo nagkamali. Lahat po tayo in-restore ng ating Panginoon. Lahat ng buhay, lahat ng pagkakamali niya. Pagkakamali pala natin. Sa hapong ito, inahanayahan ko pong bawat isa. Hallelujah. Oh, Jesus. And you comfort, you restore my soul, Lord, you hide me, and you call me yours. And you comfort, you restore my soul, Lord, you hide me, and you call me yours. And you comfort, you restore
at kami lumalapit, Lord God. Nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Iba man, Panginoon, Lord God, ang aming pinanggalingang mga tahanan, Lord God. Ngunit nagkaisa kami, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, upang pagpurihan ka, Panginoon, upang awitan ka, Panginoon, Lord God, magsaya, Panginoon. Malaya kami nakakapagpuri, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito ay blessing, Lord God. Isang blessing, Panginoon, na malaya kami makapagpuri nang walang nagpapapigil, Panginoon, Lord God. Kaya sa hapong ito, Panginoon, tinataas ka namin, dinadakila. Ikaw ang siyang mauna, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Amen. Wait lang nga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa hapong ito. Natawag ko po ang mag-scripture. Oh, medyo nagkakagulo. Nagkakagulo tayo. Okay, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa hapong ito. Balik-balik po natin ang ating message. Come on! Pabigin po natin ang ating nasa kanan, sa kaliwa, nasa likod at harap. At sabay-sabay natin sabihin na bless ka sa hapong ito, come on! Sige po, pabigin po natin ang isa't isa. At sabay-sabay po tayong sumilaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise God for Jesus!
maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man magkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan. Mas malakas! Araw-araw paglalakad. Araw-araw mo Diyos. Araw-araw mo Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw sasamahan. Araw-araw tiniwan. Araw-araw mo Diyos. Araw-araw mo Diyos. Ano bang maging panahon? Ano bang magkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw Isang mapalakpakan sulat ng ating Panginoon. Kahit maglalaw, hindi tayo magugila. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay kasama natin ngayong umaahapon na ito? Lahat ay naniniwala, sumigaw na hallelujah! Okay, sabay-sabay natin gawin ng walang pagkasulat. Come on! And 1, 2, 3, go! Wala kang katulad, lalalakad, katulad. 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 Wala kang katulad, lahat ng anak ng Diyos. Wala kang katulad, lalalakad, katulad. 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 Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabay-sabay tayo umawi. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw Ay, thank you. Sige po, magbe-break po tayo, makakaupo po kayo. Kung gusto nyo po, kung gusto nyo lang po kung gusto nyo lang po magmerienda po, pakiramdam kayo pag wala ka kayo, pwede rin po kayong lumabas, may merienda po tayo. Ibig sabihin ng merienda, susunod to. Elmar, pwede nga na. Okay. But we have a 15 minutes break. Elmar, please, ano mo nga to? Wala. Okay.
Sige po, at hindi pa pwedeng isarado muna natin ang pinto. Pakisara niyo muna. Hindi namin malamdaman yung aircon. Sorry ha, lugi kami sa inyo eh. Nakabarong kami, nakakot kami. Okay, yung po ha, may merienda po sa labas. So labas lang po kayo, kuha po kayo merienda. Okay, pagkatapos ng merienda, may ano tayo ulit, may pansit, tapos may bilo-bilo. Apat na break to eh, hanggang alas 12 service natin eh. Wow! Tapos 11:30 maglilitsyon na po tayo. May yung kapitbahay namin nag-ano sila eh, Pastor ako nalitsyonin mo. Sabahan ako sa buhay, kaya nakita ko Pastor eh. Oh, laki! Malaki? Laki. Anyway. So yun no, may mga bisita pa po tayong na parating at galing po sila sa JLU graduation po. So, tanong sila ng tanong kung nagsimula. Sabi ko, opo, late na nga tayo ng 30 minutes eh. No? So, yun So yun no, at nasa programa po tayo ng church history. Pero bago po ako mag-church history po, ito lang yung pagkakataon na makapagpasalamat, no? Gusto ko po magpasalamat sa aming mga bisita, okay? Sa mga bisita namin sila in a way na kasama po namin sila last 25 years ago. kasama po namin sila. Okay, so yun, bisita namin sila pero kasama namin sila way back 25 years ago, no? Ano po, bata pa po ako, kasama na po sila ng mga magulang. So, ano pa ba? So yun man, salamat po. At sa mga nag-prepare ng food, salamat po. At yung mga nag-ambagan po. At sino pa ba mga dapat kong pasalamatan? At sa mga attenders, members po namin na nagtiyaga, na pumunta, salamat po. No? May mga... Apo at kay Pastora Zinaida ba? Okay, dito po ay naki-rent lang kami, no? Kasi yung dahil sa panahon po, alam niyo po, meron po ako kasama po sa law enforcement po, no? Yung nagpasok sa akin sa trabaho po, pupunta din po sila, isang jeep sila. Sinugod po siya sa hospital dahil po sa taas ng dugo. Papunta na po dito yung galing po sa Pasig sa graduation ng Global Life University. Sinugod din po sila sa ospital. Grabe. Sa sobrang init, no? Kaya po dito po namin ninais, kaya nagpapasalamat po kami sa gumagamit o nagmamay-ari nito, no? Salamat po kasi kung support natin dinala po ito, naku, mas mainit pa po, no? So yun, no? Kasi kanina pa ako nagpapasalamat, no? At siyempre gusto ko po, samantalahan natin na palakpakan po muli natin ang Panginoon. Dahil po, yun, umabot po kami ng 13 taon na po, no? Na yung aming maliit na grupo, no? Once upon a time, way back year 2000 po yata or 2001, may isa pong pastor na nag-iya sa akin. John, Coke. Saan yung Coke natin? Hindi ko po masyadong maalala kasi ito po yung sakit ko na hindi siya sakit kundi natural po sa akin to, normal na sa akin. So, hindi ko po sure kung year 2000 or 2000 po, 2000 or 2001 po, niyaya po ko ng isang pastor na sabi niya, bro, pwede ka bang sumama sa mission? Ayan na, okay, kaya po kami talaga nagpapamerienda para po. So, yung pastor po na yon ay niyaya niya po ako. Samantalang pa lang po ako, magwa 1 year o basta ganun, magwa 1 year ako sa church, no? So na-involve ako sa isang born again church. Pagkatapos ko ma-involve, niyaya niya po ako. To make the story short, ay pagdating po namin sa mission field po, at doon ko po talaga naranasan na yung church na pinuntahan namin ay aircon. Nasa bundok siya, ha?
aircon siya. Grabe, nasa bundok siya. Siguro from city, 3 hours ba? Ilang natin lang, ilang kung bibiyahin yung dayagan, ilang oras para Masbate. Bibiyahe ha, hindi lalakad na ha, biyahe. 3 hours, 2 hours, gano'n. Mahigit. Imagine nyo, pumunta kami sa isang liblib na church. From city, 5 hours, something like that. Okay? Alam mo, aircon yung church? Upo. Bakit aircon? Walang pinto, walang bintana. Nasa mission kami, sabi ng pastor na to, "O bro, dyan tayo matutulog." Sabi ko, pampira, pikaro to ha. Paano pag may ahas? Ito kasi, yung pastor doon, binabaril niya yung bayawak. Okay, off the record tayo, baka may DNR dyan or ano ha, mga exotic na. Yung sawa at yung bayawak, inuulam niya. Pero ako natatakot ako. Kaya lang wala akong magagawa kasi nasa mission kami, no? That was, I think, 25 years ago. Wow! So nung nagbi-mission kami, doon ko po nakita or naramdaman ko na matindi or hanggang ngayon eh. Ang sabi ng Biblia, maraming aanihin kung kunti ang mga ani. To make the story short, tagumpay po yung mission namin doon. Medyo nagutom kami pero sa biyaya ni Lord, buhay kaming nakabalik ng Manila. Okay, pati yung pamasahe namin, kung di ako nagkakamali pabalik ay himala na lang ng Panginoon. So, from that, balik kami sa Tondo. Dito. So, from that time, ay sumapit po ng 13 years po. Doon po nagsimula yung journey ng pagiging Kristiyano ko. 13 years akong kasama ko po yung pastor na yon. Okay? Pero ang ganda ng aking yung aking duty sa church. Talagang nag-minister. Talagang ako. Kumbaga kung test na lang, pasado ako. Ayun, taga-limas ako ng CR namin, bumabaha. Tapos, taga-map ng church. Tapos siguro nung nakikita ng pasang na yun na masipag ako, kasi wala ka nang, di ka gwapo, di ka mayaman, sipag na lang eh. Sabi niya, bro, baka inutunan naman niya ako. Una, nauto niya ako doon sa mission. Pangalawa, inutunan naman niya ako. Bro, baka gusto matuto ng music. Ang hindi niya alam, nag-aantay lang din ako ng opening ng band. So that was, tinuruan niya, that time, tinuruan niya na ako mag-bass. Awa ni Lord, di naman ako gumaling, pero natuto. To make the story short po, 13 years po kayo magkasama din. That is his history, no? Yun, tapos, hanggang naging pastor po ako, so 13 years na rin po akong nagpapastor. Kung kasama ko siya, 26 years na. Tutoy pa ako nun. Yung drummer, ilang taon na yung drummer natin, 22 years old, panganay ko po yan. Okay, ibig sabihin, ganun kabilis yung panahon. Pastor pa rin po siya. Malawag na ang kanyang ministry. Biyaya ni Lord ay, sabi ko parang kailan lang. So, isa pong natutunan ko po, it's all about history, pero gusto ko po itong personal na gawing testimony, no? Na, Okay, sasabihin ko na nga. Okay. Yung pastor na po yun, yung speaker namin. Pastor, pakita yun po, pastor. Tayo pa po. Ay, nako, sorry. At ako po yung inubo talaga dahil sa kahapon. Grabe, no? So, tuloy tayo. Hindi po ako umiiyak. Naiyak ako sa ubo ko, no? Pero wala pong masamang umiyak. Nakakatuwa, di ba? So, never po ako nangarap maging pastor. Ang gusto ko po gumaling na musician, bass player. Pero, naalala ko yung mission namin way back nung naging pastor po ako ay 2013, no? Dumala ko ng mga pag-aaral, naging pastor ako 2013. So, alam niyo po, nung naging pastor po ako, para akong na-shock. Sabi ko, Lord, di pala, sabi ko, Lord, kaya nga ayaw ko maging pastor, ba't pa rin ako naging pastor, di ba? Kasi talagang napakahirap pala talaga, no? So, alam niyo po, 3 years pala ako nagpapastor, sabi ko, Lord,
ibalik mo na ako sa mission. Oo. Ang totoo, nung pagkatapos namin mag-mission noon, gusto ko na rin bumalik ng mission, pero alam niyo po, for 25 years ako nag-pray ng mission. Last year lang po ako inalaw ni Lord na mag-mission. So ngayon, pastor na ako. Pero ito po yung katotohanan na testimony ko po. Ang totoo, ewan ko lang po, ilan po tayong mga pastor dito, no? Ako para sa akin lang, para bang title lang po yung meron ako, pero ang pagwawari ko, para man ako taga-ano lang, alam mo yung taga-gathered lang, leader lang. O, drummer ka, musician ka, dito tayo, you know? So, ako naniniwala ako sa hapon na to, sa biyaya ng Panginoon, at sa maririnig nating encouragement through preaching, okay po? Ay, yung simbahan po namin ay pare-pareho po ng pinagdaanan. Ups and down, ang daming gulo ng kabataan ay nabot. Okay? But yet, for 13 years po, hindi pa rin po namin ma-perfect ang aming grupo. Hindi pa rin namin ma-perfect ang aming tugtugan. Totoo lang. Ang pagiging Bisaya ko, hindi ko pa rin ma-perfect kahit Tagalog. Lalo yung English. For 13 years. Lord, sabi ko bakit ganon? Alam niyo po anong learning ko po sa pagiging pastor? Sabi nga nila, paa sa lupa, mukha sa langit. Bakit? Nagpapastor po kami, hindi po saganang para sa amin. Kung bakit tayo magkakasama ngayon dahil marahil kasama ka ng pastor nyo, marahil dahil sa amin, or dahil sa akong kaibigan mo, pero gusto ko pong maintindihan ninyo, no? Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi once upon a time, merong Pastor Roy Malpas na ginamit ni Lord kung bakit ako naging pastor. Last week po yata, o last week po, nag-a-announce ako sa nag-a-announce. Sabi ko sa mga membro po namin, okay, sabi ko, kung ako lang po, seryoso po ako nung nag-announce ako sa kanila at nakinig talaga sila. Nag-preach ako ng 30 minutes lang yata. Sabi ko sa membro namin, sa mga dumalo that time, sabi ko, kung ako lang po, ayaw ko na po mag-pastor. Gusto ko na po mag-full time sa mission. Pero alam niyo po nangyari, sabi ko lang yun, sabi ko sa kanila. Pero di sinasabi ni Lord, hindi ako titigil. Kasi baka yung buhay ko itigil ni Lord eh. Mahirap yun, di ba? Hindi, tapatan lang tayo. Pastor Roy pa, kaya hanga ako kay Pastor George. Matagal ko na yung tropa. Malayo ang edad. Pero sa ministry, ganyan na yun eh. Pinanggalingan ko 26 years ago, nagpapastor pa rin. Pastor Roy, ay salute you. Alam mo bakit? 13 pa lang kami, suko na ako. Mahirap ko pala mag-pastor. Sabi ko nga ulit, kung ako lang ayaw ko na, ako lang yun. Pero pag si Lord ayaw pa eh. Okay? So yun o. So saan po kami galing? Kay Pastor Roy po kami. Okay? Minsan, hindi natin alam ang mga plano ng Panginoon. Sabi ko nga sa iyo, plano ko, ayaw ko na magpastor eh. Ang tanong yun ba ang plano ni Lord? Mahirap magsalita ng tapos. Pero ang hapon na to ay tatapusin ko sa isang kataga na nagpapastor kami, walang iba dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. And I remember, marami po ako gusto ikwento sa inyo, pero gusto ko mag-enjoy tayo sa pagkain. Una, sa pagkain ng spiritual, okay? At pagkain ng physical. Pero, alam niyo po, napakamabiyaya ang Panginoon. Sabi ni King David, mula daw siya nung maging bata hanggang tumanda. Yes. Sabi ni Haring David, wala akong nakitang
Ginawang ang paslupa ng Diyos na nagtiwala sa Kanya. Alam niyo po kagabi, alam niyo po, ito, okay po, alam niyo po, no? Basta alam niyo na, testimony ko nga po ito, no? Alam niyo po, andyan si Pastor Jerry, naunahan pa nila kami lumipat ng church. Meron kami tatay-tatayan ngayon, pinalilipat kami. 8 months yan ako pinalilipat. At nung nakaraang linggo sabi niya, matigas ang ulo mo na bata ka. Sabi ko, tay, bakit? Sabi niya, pumunta ka sa Lucky Chinatown. May nakita ako doon, katabi ng mayaman na tindahan. Tanungin mo magkano yung kwarto na yun. Sabi ko, sige, ipagpipray ko. Si Pastor Jerry, magkano monthly niyo, Pastor Jerry? 35,000, no? Ayaw po namin umalis sa squatter. 8 months na kami pinalilipat sa magandang aircon na kwarto. Hindi ako gagasto kahit piso, ni membro ko hindi gagasto ng piso. Kagabi kausap ko yung matanda, no? Sabi niya, ikaw na bata ka, matigas ang ulo mo. Kumuha ka ng van. Pastor Jerry, huwag ka magsiselos ha. At di naman nila kilala yung matanda eh. Kumuha ka ng van. Kung 25,000 ang hulog, hati tayo sa'yo na yung van. Kasi sinasabi ko, Lord, susuko ba ako? Ang daming pagpapalang, ipinaabot mo. Kung gusto nyo po maka-avail ng church building na libre, rerentahan lang po hindi bibilhin. Kausapin nyo po ako pagkatapos nito. Tapatan po tayo. Kaysa nagwawala ka, mumurusip o baptist ka o hindi kita kagrupo, lumapit ka sa akin, walang halong politika yan. Hindi ko perang iuupa, may gustong magbigay, gusto ko i-share sa inyo yan. Ito pong grupo namin maliit, pero yung biyayang inabang ni Lord sa amin na tubo, ang laki. Ayaw lang namin buksan kasi baka mabulunan kami. Bakit? 10 days kami sa mission sa Coron. Pagkatapos sa anniversary, saan naman kami lalagay? Di po ba? Sa Diyos po ang papuri, patuloy natin purihin ang Panginoon. Okay? At salamat sa inyong merienda, hindi kayo nakinig. Nagulo sa merienda. Ay, sige po. Mukhang busog na tayo. Tayo po tayo muli lahat. Yung kanina, warm up lang yun. Warm up lang yun. Pinag-exercise lang namin kayo. Sige, tayo po tayong lahat. Ito na po ang tunay na praise and worship natin sa ating ito. Sige po, yung mga nasa labas po, mamaya na po tayo kumain. Tayo po magpuri muna sa ating Panginoon. Okay, yung susunod po naming kanta ay Bisaya version po siya. Kasi po karamihan sa mga member ng aming simbahan ay mga Bisaya. So tayo po ay kakanta ng Bisaya version. At yung mga nasa labas po ng mga kabataan, pasok po tayo dito at sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Wala po bang katawag sa mga kabataan sa labas? Okay, sige, pasok po tayo dito. Yan. O sige, yung mga kumakain pa, lumukin nyo muna. Inom muna kayo ng tubig para may energy kayo. Binigyan lang namin kayo ng break time para may energy kayong kumanta, sumayaw. Kasi yung susunod natin praise ay kailangan sumayaw tayong lahat. Yung pinaka-the best na sayaw ninyo, ipapakita natin sa ating Panginoon. Okay, ready na po ba tayo? Okay, yung iba hindi ko pa nakikita mga palakpak. Okay, sige, isa pa. Ilabas mo palakpak sa ating Panginoon. Okay. Sabi nga sa kanta, tayo ay sumayaw. Handa ba tayong sumayaw? Hallelujah! Come on!
Okay, habang ito, tayo pa muli pumawi sa ating Nung nakita mo sa akin ay inais mo, di ko inakalang ang pinili mo. Kahit sa madaling kong daan, tinawag ang aking pangalan, hindi kasalanan ko. Kahit
pangalan ni Jesus na dakila sa lahat. We declare your name. Salamat sa dakilang mo, pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, ang presensya mo, tuwing na nais ko, ang puso ko ay para sa'yo. Nararapat sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, sabay-sabay po natin itanghal ang ating Panginoon at sabihin kailan na hindi ka nagbabago. Kailan na hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako ko, panghahawakan ko. Lumalangit sa kalinga mo.
Tunay, Panginoon, na masarap magpuri sa inyo, Panginoon. Amen po ba? Ang hina, yung malakas! Yung pinakamalakas! Amen, Panginoon, na lahat ng papuri, pagluwalhati sa inyo, Panginoon, na siya namin binabalik ang buong kadakilaan at pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ba ay na-bless sa ating praise and worship? Amen po ba? Nabitin po ba kayo sa unang set ng praise and worship natin? At dahil nabitin po kayo, pumangalawa po sila. So yung una po talaga, warm up lang po yun. Kaya naman, despite ng distractions na naasahan natin, hindi natin inaasahan yung mga distractions na yun, pero grabe, kumikilos lang yung kaaway sa maghapong ito, pero hindi tayo padadaig sa anumang kaaway. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, sa hapong ito, alam ko po gutom na po kayo, pero bubusugin po kayo, hindi lamang po ng physical natin, pero syempre, ng ating spiritual din. Amen po ba? Gusto niyo po ba yun? Syempre kapag hindi po nabusog ang ating spiritual, hindi po tayo kakain. Kaya naman po, sa hapong ito, dumako na tayo sa pinakatampok na programa ng ating anibersaryo. Syempre, nakilala niyo na po kung sino yung ating guest speaker. Kung wala po ang guest speaker natin ngayon, ay wala rin po ang ating pinaka-pogi naman at pinaka-maangas na pastor. Ayan, kaya naman kung nakikita niyo po ang ating pastor, syempre kanina po ba siya magmamana? Syempre sa kanyang senior pastor. Kaya makikilala na po natin siya. Palakpakan naman po natin ang pastor ng Little Jerusalem House of Prayer Church. Ayan, palakpakan po natin si Pastor Lloyd Malpas. Malakas doon po na palakpakan. Amen. Alright, magandang hapon po. Happy 13th year anniversary. Coming from church sa Tondo, Malolos, then andito na to church. So, last bucket, we greet you a blessed anniversary. Thank God. Ngayong hapon ay let's enjoy the Word of God. Okay. Okay na Panginoon, sapagkat may ganitong gawain na umabot ng ganito katagal, 13 years. May mga gawain na kung ang gawain na hindi naman pinasimula ng Diyos, mauuwi ito sa wala. Naalala ko yung sabi ng mga hahagupit sa mga alagad, sapagkat sila ay gumagawa ng misyon na utos ng Panginoon to propagate the gospel, in which the gospel is Jesus Christ. Ang ipinangangaral nila ito at nahuli sila at sila ay pinahagupit at kinatitigil nga yung kanilang mga ginagawa. Meron pong isa sa miyembro ng council at nagsabi, mag-ingat kayo sa ginagawa ninyo sa mga taong ito sapagkat kung ang ginagawa nila ay hindi naman sa Diyos, hayaan na lang natin sila, mauubos at mawawala din yan. Pero kung yan naman ay sa Diyos, lalabas pa na kumakalaban tayo sa Diyos. At ay nakakatuwa sapagkat ang gawain ng Panginoon kahit saan makita natin may mga ministries. At yan ay isa sa definition na gusto kong ibigay, paano ito nangangahulugan na tayo po ay malalim, matatag, at ginagawa natin ang layunin ng church. Kalungkot sapagkat may mga simbahan nag-i-exist pero hindi nila ginagawa yung function supposed to be as a church. Hindi ko maintindihan sapagkat may mga gawain na kung alam, magtatagpo-tagpo lang sila sa oras ng gawain at maghihiwalay at pagka nakita-kita natapos na yung mga tugtugan, it's like, ay salamat, natapos din. It is just like a maintenance. Pero what about yung church na busy at ginagawa nila yung kanilang mga dapat gawin? Tumutungo sa pagmimisyon, tumutungo sa mga community. At minsan, tinanong ako, na yung daw pong
pagmi-ministry o kaya yung tinatawag, sorry for the word, outreach. Yan daw ay pagpapabayanan sa evangelism. Look at me for a moment. I tell you this, isa po sa pinaka-epektibong paraan ng evangelism ay yung pag-abot natin sa mga mahihirap. And that's the word outreach. Yung bibigay tayo ng saklolo sa kanila sapagkat nakikita yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Usap po natin ang ating Bible sa aklat ng kapatid, may Bible application. Thank you po. And then, doon po sa aklat ng Awit, chapter 92. Awit 92. Sabi po rito, let's start with verse 12 hanggang 15. Okay? Thank God. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing, to show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. It is just because wala pa akong eyeglass, kaya medyo mahirap magbasa. But don't worry, matatapos po yung sermon kahit walang eyeglass. Tayo lahat manalangin. Panginoon, na mga pinagkakatiwala namin ang oras ito na pag-aaral ng iyong mga salita. Just use the lips, O Lord God, of your servant, and let your word, O Lord God, nourish us in this gathering. Lord God, usudin mo kami, pakita na mo sa amin ang mga katotohanan. Kung may bida sa kalagitnaan ito, ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Kaya maugod sa iyong papuri, parangal at pagsamba. Nananalangin po kami sa ngalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Makakapo na po tayong lahat. Sa maraming pagkakataon, I tell you this, ang mga mananampalataya ay ginagamitan ni Lord o ng mga manunulat ng term ng metaphor. When we say metaphor, it's like tayo'y inihahambing. For example, makita natin ang tatlong bagay na sinabi na Apostol Pablo that we are like an athlete. We are like a soldier. We're likened to a farmer. At lahat ng ito talks about discipline. Para sa isang maunlad, nag-uugat na gawain ng Panginoon, think about this, discipline. Sapagkat kung wala po tayo nito, wala po yung ganitong bagay, so saan hahantong ang gawain ng Panginoon? Saan hahantong ang mga pangangaral kung hindi naman pumupunta sa malalim na pag-aaral ang mga likod ng Panginoon? So, it talks about discipline. And every time nababasahin natin itong ating pinag-uusapan ngayon, makikita natin ang ilang mga bagay tungkol sa pagdisiplina at paghahambing sa atin ng ating Panginoon. Ngayon po, binasa ko po yung ating text. I am so much familiar of that. Sapagkat kahit kami, naging thing po namin yan sa aming anniversary. And listen to this. Dito sa ating binasa ay tayo'y ikinukumpara sa isang cedar of Lebanon. Isang maayos na at matibay na puno. Minsan nagbabasa ko sa aking mga devotion, it's like si God gusto niyang maging hamog sa atin. Nung binasa ko yun sa Hosea. And then here, gusto ni God, maging kagaya naman natin ang cedar of Lebanon. Wala tayong puno kakagaya niya. Yung cedar of Lebanon ay isang matibay, mataas, at maraming kapakipakinabang tungkol sa bagay mula sa cedar of Lebanon. Gusto ko bigyan ng pansin ng ating pag-aaral ngayon. For example, can you put point number 1?
And by the way, ito po yung aming kaugalian. I know Pastor Hill knew about this, na ang aming kaugalian, pagdating po sa anniversary, we don't preach long. You know, gusto namin kumain. And upon entering, I saw a lechon. Bawal. Say bawal. Kasi minsan lang naman yan. Alright. So, tingin po sa Masbate, you know, mga probinsya, kahit saan doon, pag nag-anniversary, kahit saan sa probinsya, lechon is very common. Kasi mga kapitbahay doon ay alagang mga baboy, and then pag naghahanap ng lechonin, madali lang. Kaya ang mga handaan doon ay merong lechon. Here's number 1. What about pag-usapan natin ang isa sa character ng Cedar of Lebanon ay yung kanyang resistance and decay. Kaya naisip ko tuloy, kung ang oso o ang puno ng Lebanon ay napakatibay, alam niyo bang iniiwasan na ito ng mga insekto, yung sisirang insekto I mean. Kaya minsan naisip ko, nagkikwentuhan ng mga anay, huwag na tayo pumunta dyan, sa iba na lang tayo pumunta. At yung iba naman, yung ibang mga anay, dumadalaw sa kanilang dentist. Tapos hinihiting sila, kulang yung mga ngipin. Kapag matibay talaga ang Cedar of Lebanon. And then, itong Cedar of Lebanon ay habang ito'y tumatanda, ay gumaganda ang kulay. Kaya para bang pagka kumuha ka ng something na gagawin mong lamesa, pintuan, kaunting pahid na lang ng barnes, at mahusay ito, ay 10 days. Cedar of Lebanon ay mas maganda pa po kaysa sa Nara. This is not part of my introduction supposed to be, but I want you to understand what is Cedar of Lebanon like. Kaya ng Cedar of Lebanon na tumaas siya ng 40 to 60 feet. And then, minsan yung mga daanan ng truck ay 14 feet lang. At yun ay tinataas niya. And then, ang Cedar of Lebanon ay ikinukumpara sa atin sa papanong paraan. Church, hindi tayo dapat i-compromising condition. Sapagkat pag pumasok ang anumang something that will compromise, para sa church, pag-compromise, number 1, you will see that the decay will start. So, ang church, sa panahon natin ngayon, you will notice, pumunta kayo sa ibang mga simbahan, yung church, napunan niyo ba? Hindi na siya mukhang church. Sa panahon ngayon, and isa sa aking tinuturo sa aking mga disciples, hindi namin ipagpapalit na dapat ang aming altar ay elevated. Nakalimutan na ito ng maraming simbahan. And here's the next thing. Bakit ang mga simbahan ay iba-iba na ang kulay ng ilaw? Bakit ang simbahan ay pwede ng patay ang ilaw, then may ibang ilaw like pula, like violet and yellow? And think about this. Ito ba yung pagiging Bible-based and as a church? So because we welcome itong corruption ng daigdig, dinadala natin ang daigdig sa church. Mas magandang dalhin natin ang church sa daigdig. Amen. Kesa dalhin natin yung mga bagay na pansanlibutan at sa natin i-apply at sasabihin natin, okay, this would be good kasi makukuha natin ang maraming kabataan. Don't be deceived. Ang Bible na nagtuturo kung ano inaani natin, I'm sorry, kung ano inahasik natin, aanihin natin. At ang Diyos ay hindi madadaya. And think about this. Kung ang Cedar of Lebanon ay protektado laban sa decay, can you imagine we believers ay sinabihan ni Pablo doon sa aklat ng Ephesians that here's the way you're going to face the Word. And here's the way that you're going to apply the Word. Ano yung Word na i-apply? Wear your helmet, your breastplate, your sword, your belt,
Ano pa? Yung iyong, kalasag. It symbolizes ng ating protection. So church, listen, must be likened to Cedar of Lebanon. Hindi niyo po ba naisip kung ano ang puno na nasa flag ng Lebanon? Napunan nyo, yung Lebanon, may guhit sa taas, may guhit sa baba, pero yung gitna kulay puti at merong doong puno. Don't you know na ang puno na yon ay Cedar of Lebanon. So we are being supposed to be compared. And here's what you're going to do. Kung ang una ay we do not allow the corruption of the word, and here's the second thing, we do not allow corruption to the word of God. Bantayan natin ang ating mga tinuturuan at bantayan din natin sila baka kung ano-ano ang dala-dala nila at mga ina-apply sa buhay. Listen, meron po akong ilang alam na mga tao nakapanood lang sa YouTube, nakapagbasa lang ng libro, yung pong kanilang pinanood, pinakinggan, at yung kanilang binasa, pinaniwalaan na nila. So do you think yun ay mga rooted? Thank you po, meron tayong flag of Lebanon. And that, the Cedar of Lebanon. Mamaya explain ko pa yung maraming mga bagay, yung characteristic ng Lebanon, ng Cedar of Lebanon. Well, hindi lamang po yan puno na nasa Lebanon. Sa Israel din po, marami po. Sa Egypt, may mga tanim po sila niyan. At then, isa pong makikita natin, do not allow the Word of God be corrupted in its application and in its interpretation. Kung ano yung salita ng Diyos, huwag na natin i-twist and don't allow that. Ako po, may kaibigan akong pastor. Hanggang ngayon, kaibigan ko po siya. At kapag ka nagkikwentuhan kami, nakaupo ako sa kanya, alam ko na kagad kung ano ang teaching niya at saan niya kinuha yung teaching na yun. At alam niyo ba kung saan niya kinuha yun? Kinuha niya sa Church of God. Na Church of God na yung gumagawa ng the trumpet, the key of David, yung mga libro na yan. So, it's like may practice din sila ng Sabbath. Meron pa akong isang simbahan na dati namin kasama, nakapagbasa sila ng libro, na ang librong iyon ay gawa ni Mary Baxter. Una kong nahawakan yung libro na yon nung ako'y nasa Amerika. At nung nakita ko uli ang libro na yon dito sa Pilipinas, yun po ay nakasulat na po sa Tagalog. At yun ay kasama ko sa simbahan. At then, tumatayo at nasasabi niya na ang impyerno ay may mga departments, may mga compartments, siguro may mga cabinets. Sabi ko, saan niya ito nakuha? Sigurado ako nakuha niya. Sigurado ako, kinuha niya sa librong kanyang binasa. Pinapabantayan tayo ni Apostol Pablo na ingatan natin ang ating mga sarili dahil baka ito ang ating mga ginagawa na hindi na natin nababantayan yung ating sarili. Hey, listen, church, hindi po tayo matibay kung ganyan. Ang dating, ang totoo niyan, nagkukunwari lang tayong matatag, pero ang totoo, hindi. So, watch out! Sabi ni Apostol Pablo, yamang naman kayo na saved na. Ginamit na yung salitang therefore. Pwede ba buksan natin yung Colossians chapter 2 doon sa ating text? Yung text ng inyong anniversary. But sorry, that is 6-7. But kumuha po ako ng bonus. Sinama ko po yung verse 8. And I'm going to explain that later. Beware, na 6, 7, 8. 6, 7 muna. Tabi na muna natin yan. Beware, let's 81 of you. Alright? yung 6 and 7, yun mismo yung ating text ng ating anniversary. As ye have therefore received Jesus the Lord, so walk in
Walk ye in Him. Yamang tinanggap, huwag niyo pong aalisin yan ate. Yamang tinanggap natin ng Panginoon at nagsilakad tayo sa Kanya. Nakita ko dyan at gusto kong i-emphasis dyan yung hindi ibang pangungusap. Ang gusto ko dyan i-emphasis, walk therefore. Ang nakalagay, as ye have therefore. Okay, sabihin nga po natin, therefore. Sabihin niyo po, therefore. You know, yung the word therefore is like a prerequisite. Ngayon, mananampalataya ka na. That's number one. Ngayon, dahil mananampalataya ka na, ito naman ang susunod na mga bagay. Think about this. Ngayon, mananampalataya ka na, wala dyan yung number 2, akin lang. Yung number 2, pag naging mananampalataya, nagkaroon po kami ng camp. At yung nag-camp kami, about 60% or 70% ng mga umaten sa aming camp ay mga unbelievers. At marami din po sa kanilang not saved. In fact, iba sa kanila, binitbit ko na rito. Pag naging mananampalataya ang isang tao, may common na dapat siyang gawin, very basic. Dapat siyang nagbabasa ng salita ng Diyos. God is talking to him. Dapat siya nagpray. He is talking. That person is talking to God. At kinakailangan niyang what? Kinakailangan niyang pumunta sa mga fellowship para sa ikaunlad ng kanyang pananampalataya. And then number 4, apat na bagay lang, i-share niya si Jesus sa iba. So, my therefore. Meron tayong number 1, number 2, number 3, wala pong magiging number 4 sa therefore. Nakita niyo? Therefore. Kaya susunod ng therefore ano? Therefore. Alright? So, lakad tayo sa gusto ni God. Kaya, paano natin ito maiintindihan? Sige, pupunta ako sa aking Bible sa Colossians chapter 2. Look at this. Number 2 is, what is one of the characteristics is that deep root, being deeply rooted and grounded. Ano ibig sabihin ko nito? Think about this. Yung pong cedar of Lebanon ay nagpe-penetrate sa kalalaman ng pagkakalalim pa nito. And can you imagine this? Na ang haba ng kanyang mga ugat ay pupunta ng 6 meters. At lalalim pa ito. At ang kanyang ugat ay hindi lang sa lalalim, tumikilos din siya ng horizontal. Kaya, paano nagiging matibay ngayon ang church? Paano nagiging matibay ang cedar of Lebanon? Sapagkat kung darating yung mga unos ng buhay, kung darating ang mga kabigatan or anumang mga testing, it remains standing sapagkat siya ay deeply rooted. Naintindihan niyo ko? Kaya mga mananampalataya hindi easily get to the spoiling traditions teaching of the Word. Kaya pinaiingat sa atin sapagkat kung hindi tayo marunong ng salita ng Diyos at hindi tayo familiar dito, madali tayong madaya. So that's why I encourage ang mga kapatid natin, read your Bible. Study your Bible because the Word of God will teach us. The Word of God will correct us. The Word of God will guide us into a right way of living. And the Word of God will encourage us daily. So, we have to depend on the Word of God. So, maintindihan natin ang salita ng Diyos, ano ito? Ito po ay sandata natin para makasurvive tayo sa anumang bahagi ng ating buhay. Lahat po na nag-aral ng second year, dumaan po kayo doon sa pag-aaral ng biology. At kapag ka nag-aral kayo ng biology, dadaanan niyo po si microscope. Yung pong microscope ay nagpapalaki ng mga bagay na halos hindi makita ng ating mata. And can you imagine this? Kapag ka dumarating tayo sa point na mas maraming problema, na mas maraming shaking,
sino ang lumalaki sa buhay natin. Dapat, kung kailan may problema, kung kailan may kalamidad ng buhay, all magnify the Lord. Dapat maitanghal si Jesus. Ang problema, kung kailan ewan ko kung sa buhay ni Pastor nangyayari to. Ang problema, kapag ka si kapitbahay, kapag ka si member, ay merong problema, palibasa, hindi naman siya rooted deeply, hindi siya matibay, and what happened? Lumiliit si Lord. Ang namamagnify at lumalaki sa kanya si Bumbay. Subukan niya rin tingnan ng malaki si Pastor. Si Pastor, pag nautangan yan, everybody listen, tingin kayo sa akin, hindi ko alam kung sino sa inyo biniktima na si Pastor, everybody listen, kapag ka si Pastor ang inutangan, si Pastor ay nawawalan ng miyembro, nawawalan din siya ng pera. Do you understand? Sino mo, naglalakad kayo, tuwan-tuwa ka makakasalubong mo si sister, si brother, pero nung papalapit na kayo, kaya nagpunta, biglang napalito. Hindi na kayo nagtagpo, hindi na kayo nagkamayan, hindi na kayo nagkita. Nung nakaraang isang gabi, nagsagutan kami ng isang bishop. Bishop, dahilan lang yan sa nangyaring kasal. Talo-talo kami. Kinaumagahan, hindi ako pumunta sa kanya. Ang yabang ko pa kasi makikipagkita ko sa kanya. Yung bang confrontation tayo, bukas lang. Ready ako eh. Eh kaso, may lakad kami ng aking driver na waray-waray. So dahil magkasama kami lang dalawa, napaya pa yung isip ko kasi meron akong kasamang pastor na every time magkikita kami, trip ko siya sa restaurant. At ang gusto niya, lagi niyang wish sa akin. Gusto niya Chinese restaurant. So after that, nagsalita at nagkwento siya ng mga positibong character ng mga pastor. Hindi siya nagsalita, nakaaway ako, ganito, masama yan. Umiiwas siya ng mga ganyan. Dahil yun, napayapa yung heart ko. Nag-message ako. Sorry kung ano man nasabi ko. Kagabi ayaw ko ng ayaw ko. Gusto ko sa side ng payapa ko. Tapos nag-reply sa akin, umiiyak nga ako kagabi dahil hindi ko malaman bakit tayo umabot ng ganito. Kung tinatanong niya ako bakit kami umabot ng ganito, gusto kong kunin yung talata. For the love of money is the root of all evil. So pagmamahal ko sa laki, na totoo rin tatalo kami at nagiging hindi magkaibigan sapagkat mukhang nakukulagan sa bayan. Sabi ko tuloy sa unang nagtatalo kami, kung nagpasabi ka lang sana, walang problema. Hindi ka naman nagsasalita. Na nakukulagan ka pala doon, kaya nagsabi ka. Sapagkat si Pastora Evelyn, kaya niya lahat yun eh. Nasa kanya ko lahat. Ang mga natatagong yaman ko. Alright. Believers, pangamanan ng palataya must know what we call the sound doctrine. Kung alam natin yung word and sound doctrine, it goes like this. Merong isang pastor, I'm sorry, not pastor, manggagawa. Nangaral siya, tapos katabi ko si Pastor Lance. Nung mangaral siya, sabi niya, is this my cup? My cup runneth over as in the presence of my enemy. And then, sabi na manggagawa, may tissue ka ba? Tissue, please. Sabi na manggagawa, para maintindihan ng Diyos, paano maging langgam. Thank you, sir. Kinakailangan niyang maging langgam. May mali. Kaya niyo ba i-discern? May mali. Hindi kinakailangan ni God maging langgam para maintindihan niya langgam. Siya gumawa yan eh. So, ingat tayo. One time, merong babae, sabi niya, akong speaker doon eh. Sabi niya,
Alam niyo, nung nagsalita ako sa Seven Last Word, pinangaral ko talaga, nakalagay doon. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ko, wala sa Bible yan. Pinangaral mo. Hindi na sa Bible talaga yan. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Wala na sa Bible. Naniniwala kayo, wala sa Bible? Wala sa Bible eh. Kasi nakalagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Madali natin ma-discern dapat. May mga aral ba ito? Ito bang mga kausap natin? Ang malungkot, listen, kami mga pastor, kalungkot ito. Marami akong alam ng mga kasama mga manggagawa, they don't have sound doctrine. Nagkakalat sa kwentuhan kung saan pumapasok, pero hindi naka-boundary sa aming doktrina. Meron akong karanasan sa buhay na hindi ko ma-share. Alang-alang na rin sa doktrina. Hindi ko ma-share. Pinento ko sa aking family, akin na lang ito, sapagkat wala ito sa ating doctrine. Ano ibig sabihin? Listen, ito pinag-uusapan natin, being rooted and grounded. Problema ito sa church, being rooted and grounded. Mukha lang tayong mga may alam, mukha lang tayong manalalim at totoo, hindi. You know what? Kahit nagbabasa lang tayo ng libro ng Enoch, naniniwala na kayo. Sino sa inyo nakabili ng libro ng Enoch? Sino meron nun? Meron ba dito? I can refute of four things to refute. What about the cosmological argument? At yung mga yung demonic that started after the flood, hindi po totoo yun. Yes, may reference. At naniniwala din ako yung book of Enoch was written in Aramaic. At pareho sa Old Testament na nasulat sa Hebrew and Aramaic. But you do not know exactly what is everything in Enoch, kaya naniniwala ka na kagad. And what about this? Nakabalita na ba kayo ng the Gospel of Thomas? And the Gospel of Magdalene? What about that? Meron tatlong bagay na word gusto kong ipaunawa sa inyo. Number one, ay yung mga tinatawag nating heretics books. Heretic. Ito yung mga una pa lamang ng ating mga theologians, dininay na ito because it contradicts to our teaching. Number two, ay ang tinatawag natin yung spurious writings. Pag sinabi natin spurious writings, sadyang kaduda-duda talaga ito. What about the third thing, which is supposed to be the number one, yung nakalimutan ko, pseudepigraphy. Pseudepigraphy. It's like PSUD ang bata, may letter P. Gaya ng bata ng psychology. Pseudepigraphy. Pseudepigraphy, spurious writing, heretics writing. So kung may mga, I have my own library. Wherever I go, kahit kung ako'y nasa Isla Puting Bato, I have my library. Sa aking bahay dito sa Agaw Matondong, I have my library. And everybody listen. Though I read all those books, hindi ko po lahat yung nababasa. At yung iba doon, kinukuha ko lang dahil kailangan ko mag-study. But listen to this. Hindi lahat ng nakasulat, kahit magaling sa kapwa Baptist o gaya sa Pentecostal, kahit magsama-sama yan, yung mga Baptist, mga Pentecostal, mga fundamental, lahat yan. Meron bang church fundamental? Fundamental. Sorry. May mga fundamental tayo dito. Mamaya babanggitin ko rin yung fundamental. Listen, kahit sa mga nakasulat, ng mga nakapaligid sa atin, ng mga libro, hindi din ako lahat naniniwala. Can you refute? Marunong ba tayo nito? Be careful. So having said that, friend, I tell you, that's one of the evidence na tayo ay deeply rooted. Deep roots. Malalim. Kaya ang shaking sa panahon na nakatayo yung Cedar of Lebanon sa buhay natin, and we are compared and likened to Cedar of Lebanon, yung sarili natin problema, hindi tayo nagigewang. Bakit? We magnify the Lord. Hindi tayo kukuha ng mga maling aral sapagkat tayo ay tumanggap ng mga aral ng katotohanan. Sabi ng Biblia, yan ang inyong natutunan. May natututunan po ba kayo sa simbahan? Umaattend ba kayo ng mga Bible study at pag-aaral?
May mga Onesimo pa tayo, Pastor. Ano? Ang mga Onesimo, tumatanggap kayo ng daily devotions. Natututo ba tayo? And there's the number 3. Kakain na. Balik tayo. By the way, tuloy ko lang yung, baka makalimutan ko, na isa sa characteristic ng Cedar of Lebanon ay, oh my, balik muna ako sa aking text. Being usefulness to others. Ang Cedar of Lebanon, you see, look at that. Yes, I like that. Ito ang gusto ko. You see the Cedar of Lebanon. Actually, isa sa binabanggit sa kanya na ang forma ng Cedar of Lebanon, it's like triangular. Sa forma, like a pyramid. At yung pagka-spread ng kanyang mga dahon, why it becomes usefulness to others? Because the Cedar of Lebanon helps other living things. For example, nag-i-enjoy sa kanya ang mga ibon. Naintindihan niyo ko? Pumupunta sa kanya ang mga ibon, palibhasa, limitado lang ang mga puno sa disyerto. At pumupunta sa kanya maraming mga ibon. And think about this. Kung may gumagalang mga hayop, gusto ng mga gumagalang hayop na buntis, doon sila manganganak sa ilalim ng Cedar of Lebanon. Ito ba ay pwede nating makita sa buhay pananampalataya? That's why, ang maunlad, yung rooted church, applying its purpose. Ano yung mga ina-apply natin ang purpose ng church? Like, the church must be like an hospital. Yes. You believe that? Amen. So, yung mga siraulo, sakit sa isip, sakit sa problema, sakit sa bulsa, lahat ng sakit, sakit sa labi, yung mga chismoso, kailangan nila ng church. Amen. Gagaling sila dito, I tell you. So, kailangan nila yun. Then, paano ba yung pagiging usefulness to others? Sapagkat yung church ay lugar na magdadamayan. Do you believe that? Amen. Akin ang lechon, ako magkakaldereta, ako ang gagawa nito. Pastor, sagot ko na yung mga ganito pangangailangan. Pastor, pwede ba idagdag natin yung gasolina? And that's the church. Church helps others. When I say it helps others, it also helps other church. Nakakabalita ba tayo na mayroong mga simbahan na nasunugan? Did we extend our hand to help? Nakakabalita ba tayo na mayroong tayong mga pastor na naputulan ng paa? Did we extend our help? Dumating po ba tayo sa kanilang mga pangangailangan? O we condemn them? Kaya naman nangyayari yan kasi makasalanan ka. Hey, look at me. Look at me. Even this pastor, yung pastor na to, I'm not perfect. I used to commit sin. And here's the thing. Yung perfect lang sa akin is my redemption. Tinubos ako ng Panginoon and that's a finished work. Amen. Ako ay nilagyan ng Panginoon ng kanyang katwiran in which that is what we call the imputation of Christ's righteousness to us. Ang unang imputation ay the imputation of sin to the human race. Then from the human race, the imputation of sin from Adam to all the human race. Naintindihan niya ko? And what happened? Nung dumating ang ikalawang Adan, here's the first Adam, but the second Adam, nung siya'y dumating, yung katuwiran ni Kristo being imputed to us, that's a finished thing. And here's the number 3, we are being justified. Sa harap ng hukuman, tayo pinawalang sala ng dahil kay Kristo. But here's another thing. Yung pang-apat ay ang sanctification na hanggang ngayon ina-apply natin sa buhay because sanctification is a process. Every day, day by day, binabago tayo ng Panginoon to be like Jesus. Amen. And there's the thing, kung minsan pag may problema, pag bumagsak ang isang pastor, they look at the pastor and condemn. Listen, marami sa Bible, when a leader committed sin, when the leader get back to the ministry, listen, nagamit silang more effectively. While sa lupa, while dito sa atin, we condemn and stop to be used of God. I am not justifying myself, but you have to read the Bible. Anong ginawa ng Diyos kay Moses? Anong ginawa ng Diyos kay Peter?
Anong ginawa ni God kay David? Well, that's the saying, gusto kong maintindihan natin, the Lord wants us to be rooted, deeply rooted, and to be in a right purpose. Kaya ko ang church at tutulungan, and that's a brotherly love, being usefulness to each one, to each other. Listen, ginagawa lang natin ang purpose. Ang church, ano ba talaga unang church? Are you listening? Ang unang church ay sharing, breaking of bread, fellowship, prayer. Tapos sabi ng Bible, New Testament mga gawa, Kapitulo 2, mga gawa, Kapitulo 4, at ang kanilang mga ari-arian na hindi nila itinuturing na kanila at ipinagbabahagi nila sa mga kapatiran na pinagbilhan. So we see the cedar of Lebanon likened dapat to the church, it's yung pagiging usefulness natin. Hindi lang sa church. Dapat nagagamit din tayo sa gobyerno. Thank God sa mga taong pumupunta sa kapulisan. Alright? Punta tayo sa panghuli. Kakain na nga. Balik ako sa... Pwede mo bang ilagay sa akin ang verse 14 and 15 ng chapter 92? Ng awit. Look at this. Look at this. Sabi po ng 14 and 15.